Ngayon mga sangkay, may balita po tayo sa international na itong China ay kinakabahan po ngayon sa plano o programa ngayon mga sangkay ng Japan kasi nag-e-expand ang militar ng Japan ngayon at alam po nila kung gaano kadelikado ang Japan. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin ito mga sangkay, itong patungkol po dito sa China at Japan na mukhang kinakabahan po sa ginagawa po ngayon mga sangkay nitong Japan. Ang China kasi, mukhang nanginginig sa takot. Kasi ngayon kasi ang Japan, hindi tulad dati, di ba? Dati, ang Japan since natalo sila ng World War II at maraming pinsala ang ginawa nila, especially dito sa Pilipinas, naparusahan po yan sila mga sangkayan. For the longest time, ilang mga taon, mga dekada ang dumaan, hindi sila po pwedeng mag-expand ng kanilang militar at magpalago ng kanilang militar. So ngayon, iba na po ang istorya. Kasi inapprove na po ng Amerika na pwede na silang magpalago ng kanilang military at maglikha ng mga military weapon. At alam niyo naman mga sangkay na sobrang high-tech po ng Japan, no? Kahit po natalo sila sa digmaan, hindi po nagtagal, nakabangon po kaagad. At ngayon, mga sangkay, di ba, isa po sila sa mga mayamang mga bansa. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, eto. Ang China daw po ay nababahala ngayon sa nuclear policy or program ng Japan. Aba, tingnan po natin. Nagbabala ang China ukol sa military ambitions ng Japan sa harap ng United Nations Security Council. Hinimok ni Chinese envoy Xu Feng ang pamahalaan ng Japan at tigilan na ang planong remilitarization. Remilitarization. Yan kasi ang plano ng Japan ngayon mga sangkay. So, tulad ng dati, alam naman po natin, World War II. Sila po yung isa sa malakas na militar sa buong mundo. Nagkataon lang na Amerika yung nakatapat nila, natalo sila mga sangkay kasi binagsakan po sila ng pampasabog na talagang namang tumupok sa kanila eh. So ngayon mga sangkay, nag-expand o lumalago ang militar ng Japan. At yung kanilang mga weapon, tuloy-tuloy po sila ngayon sa kanilang programa na pagpapalago ng kanilang militar at weapons. And we all know kung gaano ka-high-tech ang Japan. Sabi ko nga mga sangkay minsan na pag-uusapan namin to, alam niyo yung Japan tahimik lang yan. Pero magulat na lang tayo, baka mamaya mayroon na po silang mala Voltes 5 na robot na lumilipad at nakikipagdigma. 'Di ba? Kasi high-tech po sila eh. Ganun po sila ka-advanced when it comes to technology. Bago pa po lumago ang China, ang Japan ay talagang malago na. Okay? So ngayon, nagsumbong sa international pala itong China na wag gawin ito ng Japan. Kasi isa lang ang naiintindihan ko dito. Natatakot po talaga ang China sa Japan. Giit ni Xu, kailangan fully disarmed ang Japan at pinagbabawalan nitong kumuha ng karagdagang nuclear weapons sa ilalim ng Cairo Declaration, Potsdam Proclamation at ng Japanese Instrument of Surrender. Binigyan diin ni Xu ang pagkwestiyon ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa tatlong non-nuclear principles ng Japan at ang sinabi ng isang senior official sa Prime Minister's Office na kailangang magkaroon ng nuclear weapons ang bansa. O, ayan na. Kailangan magkaroon ng nuclear weapon ang bansa. Alam nyo, kapag inaprubahan yan, tingin ko approve ng Amerika eh. At wala naman po silang choice dyan. No? So, since ang Japan, ako naniniwala ako na ang Japan naman mga sangkay matitino. Hindi na po sila yung katulad dati. Pero pagdating sa digmaan, magagaling ang mga yan. Kasi
bukod sa mga matatalino sila sa teknolohiya eh. Alam nila mga sangkay ang kung papaano pinapagapang ang digmaan kasi sanay na sanay nga po sila diyan. Nagkataon lang po talaga na natalo sila kasi Amerika po yung nakabakbakan nila eh. 'Di ba? So, ngayon, delikado po talaga yung Japan para po sa China. Kasi ang China po may trauma sa Japan. Nung World War II kasi, talagang winarwar ng Japan itong China. Kawawa po ang China at that time. Mahirap pa po silang bansa. Nung panahon na yun, talagang dinurog po sila ng Japan. Walang kalaban-laban. So, dito sa Pilipinas, alam naman po natin ang nangyari. At that time kasi iba pa ang kultura ng Japan eh. May pagka pa sila diyan eh. May pagka-violente pa eh. Tsaka ibang-iba po talaga, hindi tulad ngayon mga sangkay na well-disciplined na po yung mga Japanese. No, hindi na po sila tulad dati na mga barubal talaga at mga balasubas, 'di ba? Yung kasaysayan ng Japanese na nanakop sa Pilipinas, eh yun po talaga yung sinasabi ng mga matatanda, grabe ang ginawa ng mga Japanese sa kanila. Pero ngayon, tingnan nyo, ang isa sa disiplinadong tao sa buong mundo, Japan. 'Di ba? Mga Japanese. Kapag may 'di ba? Tingnan niyo yung kanilang bansa, napakalinis. Kapag ang naalala ko diyan, kapag halimbawa mayroong football, 'di ba? May event na malaki. Dumadayo po sila sa ibang bansa, pero yung mga basura nila kinukuha po talaga nila, nilalagay nila sa tama. At kung pag-aaralan po natin ang kultura ng Japan, naging nadala na po sila, nagkaroon na po sila ng aral. Naging aral na po sa kanila ang nangyari sa nakalipas na panahon kung papaano po nila ginamit ang kanilang kapangyarihan para mang-api ng mga kapwa Asyano. Ibang-iba na po yung Japan ngayon. Pero, ang Japan at China, mainit po talaga. Isipin nyo naman mga sangkay, noong last year po ata yun, nagkaroon po ng military exercise ang China. Alam nyo kung anong tutok? Ang tutok nila, kung papaano nila dedepensahan ang Japan. Kung sakasakaling lusubin sila. Yun lang ang purpose ng kanilang, kumbaga, military exercise. Dahil nga po sa trauma na inabot nila sa Japan. Ayon kay Xu, banta ang mga naturang pahayag sa international order at hinimok nito ang Japan na liwanagin ang nuclear policy nito. So halatang kabado po talaga. Kabado po yung Japan, yung China. Ayaw po nila na magkaroon ng matuloy itong nuclear program ng Japan. Kahit alam po natin na yung Japan, imposible namang manakop pa yan ng bansa. Pero ang China kasi, may pinag-aagawan silang teritoryo doon po sa Senkaku Island. So kapag nagkaroon po ng tensyon, ayaw po ng China na mauungusan sila eh. Yung Japan, eto na, malago ang bansa ng Japan eh. Pagdating sa technology, kaya makipagsabayan yan. Militar, kaya rin po nila. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po is Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.